Ngunit bago po yan, mga kababayan, gusto ko po magsimula muna tayo sa ganitong katanungan. Ang ating Panginoong Jesucristo po ba, paano po ba pinatunayan niya ang kanyang pagpapahalaga sa kanyang pagtupad sa kalooban ng kanyang Ama na nasa langit? Diyan po tayo magsimula. Babasahin ko po sa inyo, ito pong nasa aklat ng Hebreo, Kapitulo 9 ang talatay 14, ganito po ang ating mababasa. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan, inihandog ang kanyang sarili na walang dumi sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Ang tanong po natin, gaano po pinahalagahan ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang pagtupad sa kalooban ng kanyang amang na nasa langit? Gaya po ng ating nabase, napakadakila po ng kanyang pagpapahalaga. Inihandog niya ang kanyang sarili sa Diyos sa pamamagitan po ng kanyang dugo na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo. Pumayag siya na sa kalagayang iyon siya'y masaktan sapagkat siya nasa pagkakatawang tao noon hanggang siya po'y patayin ng mga Hudyong nagsiusig sa kanya. Ganyang kadakila, ganyang pinahalagahan ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang pagsunod sa kalooban ng kanyang Amang Diyos na nasa langit. Ngayon, yung turo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, ito po sinasabi namin panibado na naman kabaliwan Ano po naman ang kanilang pagtuturo na may kinalaman sa kung gaano pinahalagahan ng Diyos ang kanilang sugo raw na si Ginoong Felix Manalo? Ang Panginoong Jesucristo ay maliwanag, nagpahalaga sa Diyos, ibinigay niya ang kanyang sarili. Inihandog niya ang kanyang sarili. Ang Diyos naman daw, gaano naman daw pinahalagahan ng Diyos ang kanilang sugo o huling sugo sa katauhan daw ni Ginoong Felix Manalo? Pakinggan po ninyo ang kagimbal-gimbal na pagtuturong ito. Isang kabaliwang turo, mga kababayan, pagkabasa ko, kayo po ang humatol. Ito po'y mula sa Pasugo, Mayo 1964, Pahina 1, pansinin po ang kanilang pahayag. Inihandog ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang huling sugo upang dumyo sa kanya, sa makatwid, ang tanging may Diyos. Sa huling araw na ito, ang huling sugo, si kapatid na Felix Manalo. Ayon po sa turo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, paano daw pinahalagahan naman ng Panginoon Diyos na nasa langit ang kanilang sugo o tinatawag na huling sugo sa katauhan ni Ginoong Felix Manalo. Kakilakilabot po yung pahayag nila. Inihandog daw ng Diyos mismo yung sarili niya sa kanyang huling sugo daw. At ang huling sugong tinutukoy si kapatid na Felix Manalo nila. Hindi po ba ninyo napapansin ang ganyang mga pahayag? Ang ating Panginoong Jesucristo, mga kababayan, inihandog ang kanyang sarili sa Diyos, samantalang ayon sa mga tagapagturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, ang Diyos naman daw naghandog ng kanyang sarili sa huling sugo o kay Ginoong Felix Manalo. Hindi po ba yung turo niya'y kabaliwan? Tama po bang sinasabi namin na yung kabaliwang aral na yan ay itinataguyod ng mga tagapagturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Bakit hindi niyo pasinungalingan itong inilathala niyo sa Pasugo? Bakit hindi niyo sagutin itong lakhalang ito na sinasabi niyo na ang Diyos naghandog ng kanyang sarili kay Ginoong Felix Manalo? Abay, mas dakila pa sa ating Panginoong Jesucristo.
Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagandog ng kanyang sarili sa Diyos. Samantalang sa turo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, ang Diyos mismo nagandog ng kanyang sarili kay Ganoong Felix Manalo. Hindi ba yung isang malaking kaibangan? Hindi ba maliwanag na ito ay isa na namang kabaliwang aral ng mga tagapagturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Paano nyo kaya natatanggap na magturo ng ganyang uri ng aral? Masyado naman atang minenenos nyo ang Diyos. Ha? Alam po ninyo, mga dati kong kasamahan sa Iglesia ni Cristo, huwag po kayo magdaranda. Ako sa tingin ko, mas may respeto pang mga demonyo sa Panginoon Diyos kaysa sa inyo. Siguro, nagugulat kayo dun sa sinasabi ko sa inyo na sa aking tingin, ang mga demonyo mas may respeto pa sa Diyos kaysa sa inyo. Maisipin nyo ang Diyos pinasuko nyo sa sugo nyo. Ang Diyos nagandog ng sarili sa sugo nyo, masyado naman yung ibinababa. Wala naman ata kayong respeto niya. Kaya nasabi ko, mga kababayan, ang aking pandama, mas nirirespeto pa ng mga demonyo ang Diyos kaysa dito sa mga tagapagturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Bakit ko po nasabi yan? Baka naman sabihin nyo, dagdal yan. Santiago 2:19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Bakit ko po nasabi na ang aking pakiwari mas may respeto pang mga demonyo sa Diyos kaysa dito sa mga tagapagturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Gaya po ng ating nabase. Ha? Itong mga demonyo, sumasampalataya nga na may Diyos. At yung mga yan, mayroong takot sa Diyos. Anong katunayan? May sabi, sumasampalataya na may Diyos, nanginginig pa. Kayo, ni kilabot, wala Isipin nyo, ang Diyos pasukuin nyo sa inyong sugo. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, ay sumuko sa nilalang. Malaking kabalbalan, malaking kabaliwan ang mga itinuturong yan ng mga tagapagturo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kaya mga kababayan, gusto naming iwan sa inyo ang paghatol hinggil dito sa mga bagay na aming inilantad sa gabing ito. Sana po'y marami pa tayong gustong ipahayag Pero iniisip ko baka pare-pareho tayo mabaliw sa turong ito. Kaya bago tayo pare-parehong mabaliw, pasamantala po, nagpapaalam po kami. Hanggang bukas po. Ito po ang inyong lingkod, si Brad Romy Espanyol. Sinong may sabi, sila'y tunay na baliw,